OFW ng USA. So, katulad ng ginawa namin yung isang araw, mamibigay kami ng tigpa 500 bawat pamilya na mapupuntahan natin para kahit paano makabili sila ng bigas. Na meron naman pong nabibilan dito na mas malapit. So para kahit paano po maging masaya rin sila. Tapos mamaya mayroon pa kaming mga package dyan galing kay Tita Imelda. So doon na lang namin yan para mahirap kasi magdala dito. Tapos aside po dito mga babae, nakita nyo po yan, yung puntok na yan, babaktas kami dyan mamaya o maglalakad kami dyan dahil mayroon daw pamilya o isang sityong maliit na sa tuktok o sa kabila pa niyan ay mayroong mga katutubong nakatira na abaka lamang din ang kanilang mga tahanan doon. So pupunta po kami doon, aalamin namin kung paano kami makakatulong doon kasi wala kaming dalang bigas, mahirap pag umakyat. So madadala lang namin siguro yung magaan na pwede namin pong maibigay. Then bibigyan natin sila ng cash. Kasi baka mayroon silang mabibili pa rin doon. Baka may tindahan sa taas or di natin alam. May pambili sila. May ilang bahay na narito. Kailangan natin bigyan ng tulong. Tayo! Hey! Oh. Sige. Sino nakatira dito? Kinsa nagpuyo daw? Si tatay. Halika tay. Ay, bulag pala si tatay. Pamilya. Pila ka? Pamilya. Oh. Ato dito sa Katalong, sir, ang asawa. Okay. Sige, abot na lang kay tatay. Ha? Ayan, thank you. Isang bahay. 500. Okay, dito muna tayo. Sige, dito po muna kami. Ayo. Ay, may aso. Ito po, konting tulong. Kunin niyo po. Ayan, konting tulong po yan. Sige. Sige po. Dito naman tayo. Ayo. Ay, hello. Tao po. Oh, ito, biyaya ng Panginoon na. Thank you. Bye-bye. Salamat daw. Dito naman tayo. Ayo. Ay, dito ang dito na lang tayo. Ala, dito ang sige po, kunin niyo po ito. Biyaya ng Panginoon na. Thank you. Okay po. Dito tayo. Ayo. Hello. Parang kilala kita. Ikaw yung may asawang no? Nagbalin 17. Nagbalin na sila dito. Nasa na yung mga bana? Nagbalin to. Ha? Ikaw, may bana ka na rin? Oo. Hala, ilang taong ka na? Kwan. 13? Dili. 15. Wala kang 15, Day. Wala kang 15. Kailan na pinanganak? Wala ko kabalo sa akong kwan. Na akong mama. Asan yung mong bana? Niadto sa yung mama. Dito sa langan. Bago pa may naminyo. Bago pala. Oo. Buntis ka na? Bago pa may mga isang kabulan. Isang buwan pa lang daw siya. Nagsama. Asan ka nagpuyo, Day? Dire matulog. Ikaw? Asan ka natulog? Akong kwan, igagaw yung asawa. Kapatid. Pinsan. Pinsan yung
Pinsan mo yung asawa nito. Hmm. Bakit ang aga niyong nag-aasawa? Dan ra sa aming tribo. Karon. Kasi sa tribo ninyo. Oo. Nakasanayan daw ng tribo. Nakasanayan na pero gusto mo na magminyo, dili? Gusto na. Wala po din pagkaon na ng mami niyo na ko kay para mabawasan unong mika magkapatid. Okay. Nag-asawa na lang daw siya, sir. Para mabawasan yung... Yung pangkain nung sa pamilya. Pero hindi mo ba alam na ang maagang pag-aasawa ay Oo. lalong mas mahirap? Kung sana nag-eskwela ka? Wala. Wala ko kasto na bago naman ninang balendere dito di sa bukid. Manong wala pa naman among balay Hindi dire. ka naka-grade 1. Wala. Pero nakakaintindi siya ng Tagalog, ah. Okay. Hindi ka nakapag-aral pero naintindihan mo ang Tagalog ko? Opo. Wala. Okay. Bakit ka ba luwang mag-Tagalog? Nakapanood ako kasi sa TV. Ayun. Kaya isang napakalaking ano po sa mga katutubo kapag nakakapanood sila ng mga palabas sa TV, nakakaintindihan na sila ng Tagalog. Okay. Anong trabaho ng asawa mo? Magagbas ka ng mga kamete. Okay. Ug ka ng magbasog ko ang tanungan namog mais. Mana yung trabaho. Dire lang ko wala kang laba, maglungag. Wala dire pinapapin siya na lang. Okay. Tayo ka nga. Tayo ka. Tindog. Tindog mo. Oh. Napakabata pa. Siya po ay wala pa itong 14 ka pa lang. Oh, 14 ka pa lang din. Wala ka pa 16. Kasi. Bata. Sige. Anin ko. Okay. So hindi ka pa buntis. dire ka. O huwag muna kayong mag-anak ha. Oh, Kasal na kayo? wala. Nagkasal na. Sa tribo. Oh, ako na mo. Nag-alay na ang lalaki. Oh, So kumbaga nagsasama na talaga kayo. oh. Ano sana yung pangarap mo pa? Gusto nita ko mag-eskwela. Kanya, nakatabang pa ako sa akong pamilya na namin na nainon ko kay kuhaan ka na namin yun ako kay para mabawasan po dito kay kulang mo kami kay pagkaon karon kay dili na kay nanapod kay asawa na siya na ang magbuo sa ako. Okay, kaya siya nag-asawa mga kababayan nga para yung mabawasan niya na yung pangkain sa pamilya, yung bang kumbaga iniisip niya na mahirapan pa yung magulang niya kapag madagdag yung papakainin para isip niya yung asawa niya na mismo ang magpapakain sa kanya. Okay. Ito hindi naman po ito pang kumbaga hindi natin sila pangalan nito, hindi natin sila i-judge or hindi natin ito yung pangungutya. Okay, kaya nandito kami palagi sa bundok para ma-educate natin sila. Okay. Kasi nakapag-asawa ka na. So, nandyan na yan. So, ang gusto ko lang sabihin ay para sa magiging anak mo, huwag mo siyang hayaang matulad sa'yo na maagang nakapag-asawa. May mga eskwelahan na malapit na dito. Unahin mo ng edukasyon. Edukasyon, maagang pag-aasawa. So sa tingin mo ngayon, dahil maaga kang nakapag-asawa, ano yung buhay na nag-aantay sa'yo? Ha? Ano yung buhay na haharapin mo ngayon? Ngayon, Oo. gusto lang mabuhay. Gusto lang nilang mabuhay. Yun lang. Siyempre kaakibat na nito yung magkakaroon ka ng anak. Magkakaroon ka ng responsibilidad sa anak. Siyempre kapag may anak ka, kayo yung magpapakain sa anak. Diba? Ano yung kinakain niyo dito? Kuhaan ka ng mga kamote, tadyarami makakaon ng bugas kong mangwanig ka ng manginadlaw mi dito sa katumaisan. Para sa mga bisay ni Ombre talo ni dire na pakuan tabay sinig mais. Marami nakakuha ng bugas. Para bilang ka kilo. Tag 300 lang adlaw. Inadlaw mi kuan maisan.
Mm-mm. So, parang yung hornal. Hornal. O, para kumita sila ng 300. So, ngayon may bigas ka ba? Wala. Wala. Oo. Oh. So, yung bigas, kailan mo lang siya mabibili? Pag, May pera na. Oo, pag may pera, meron kami na. Kasi, ilan taon na ang naging asawa mo? Kuhaan, 18. Bata pa din. Okay. Itong tinutuluyan ninyong bahay, kanino ito? Oo, amin. Sa inyo? Nasaan ang parents mo? Katong mama na po, nato yung balay. Ah, okay. Oo, ito yung minsan na rin naming nakausap. No? Okay. Halika Ning. Halika dito. Dito ikaw. Hindi ka ba? Oo, ayan. Itong dalawang ito mga kababayan, ay maaga rin itong nakapag-asawa. Ito, minsan ko na itong nakausap doon sa kabilang sitio. Yan lang dito. 17 ka na ngayon? Pila edad? 14 ra. Oo, ito yung 14 lang din. Buntis ka na. Ha? Oo. Naburas ka. Nabudins na. Nung nakausap ko to noon, hindi pa ito buntis. Ngayon, buntis ka na. Oo. Pila edad? Ay, pila bulan? Isa? Isa ka pa bulan. Isa pa ka bulan. Bago pa siya ng buntis. Mga 14 anyos pa itong dalawa na ito. Sigurado ka, hindi ka pa buntis? Dili pa. Bago pa man yung isa pa ka bulan. Bago pa lang. So, wala. Nag-alay na yung lalaki sa'yo? Oo. Ano ang boya? Kanang tapad na. Unsay gihatag daw? Ano yung sa ihatag Ang na sige, hatag. imong asawa? Bana. Bana? Walay ka. Taga ng kwan lang. Gusto ra na mo ka ng bugas. Ka ng manok para natin mo sa ano. Yun lang daw yun. Yun lang, bigas sa kanila. Okay. Ikaw panganay ka sa inyong magkakapatid? Oo. Kinamagwangan ka? Oo. Diyos ko, ang nanay nito napakabata pa eh. Okay. Ay. Tapos wala pa kayong sariling bahay. Wala pa nagkuhan pa may salo. Oo, salo pa kayo. Oo, kaya wala may pang Baka magkapalit kayo ng asawa. Hindi. Tignan mo, ang ganda ng ngipin mo. Ang ganda nitong bata na to. Ito, may istorya lang ako sa inyo ha. Oo. Para magbigay inspirasyon sa inyo at maging kung bakit namin ito ginagawa. Umakyat kami ng bundok para makatulong sa mga katutubo. Meron akong isang batang si Nave. Katulad mo, 14 anyos. Oo. Magminyo na siya. Pinipilit siya ng nanay niya at tatay niya na makapag-asawa. Pero ayaw niyang mag-asawa. Oo. Naghihilak siya, nag-iyak siya. Dahil ayaw niya talagang mag-asawa, tinulungan namin siya. Okay. Ang lalaki naghatag na ng mga siguro pera sa tatay niya. Dahil di ba boya? Kumbaga arranged marriage kasunduan. Tinubos namin siya ngayon. Ibig sabihin ng tinubos, sinave. Pinigilan namin yung maaga yung pag-aasawa. Bakit? Kasi ang gusto ng bata, mag-aral pa siya, nakapagtapos ng pagkaaral. So ngayon, na-save namin. Natulungan. Nakipag-battle kami sa mga dato. Ilang dato yun. Para hindi matuloy ang pag-aasawa niya. Anong ginawa ko? Binayaran namin yung boya ng lalaki. Parang kapalit na bayad. Isinib ko ngayon si babae. Kumbaga ikaw, Arik, kinuha kita. Anong ginawa ko sa kanya? Ang pangalan niya ay Maylin. Katutubo ito ha. Ang ginawa ko sa kanya, sinib ko, kinuha ko, pinag-aral namin. Ngayon nasa Manila na siya. Nag-aaral. At pangarap niya, maging nurse. 1 taon na siya sa amin nag-aaral. Nito lang, last month, nakaraang buwan, nagbakasyon sa dito sa Davao, umuwi siya. Alam mo nangyari sa kanya? Taas na ang kanyang pangarap. Malaki ang ipinagbago niya. Nakarating siya sa Maynila. Nakita niya yung mundo ng kaunlaran. Naging napakatalino niya. May honor siya sa school. Magaling siyang magtagalog. May confidence sa sarili. At sa lahat, yung pangarap niya para sa pamilya niya, mababago niya na. Bakit? Makakapag-aral siya. Yung mga kapatid niya ngayon, alam mo, scholar na lahat. Oh, diba? Ito kinukwento ko sa inyo para yung buhay na mayroon kayo, mababago sana. Oh,
hindi napipili ang maagang pag-aasawa. Diba? Oo. Pero dahil hindi na natin mababago yung nangyari sa inyo, ganito na lang ang gagawin ninyo. Ang mga anak, pag-aaralin. Okay? May pagsisisi ka ba sa maagang pag-asawa? Ha? Nagsisisi ka ba dahil maaga ka nag-asawa? Na daw kay pagmahay nga ni sayo kag ninyo. Oo. Okay, bakit ka nagsisi? Kaya napaunta ko'y pangarap. May pangarap ka pa sana. Oo. Pero hindi na matutupad. Oo. Okay. May galit ka ba sa magulang mo dahil pinilit kang mag-asawa? Nabaday kay kasuko nga gipugos kag ninyo sa imong mama. Wala. Okay. Kapag ko nasuko kayo, kuwantod ko kayo, malipid ko kayo, dagan namin ang buhin sa akong papa. Nalisod ko namin sa akong papa, ugkuhan ka ng bugas. So hindi ka nalang nagalit kasi nakikita niya yung kahirapan ng kanyang pamilya na nahirapan ang tatay niya mo pang maghanap ng pangkain para sa kanila. Okay, pero mali yun, di ba? Mali. Dapat uunahin ang edukasyon. No? Okay. Sayang. Pero sana makapag-aral ka. Hindi ka naka-grade 1? Wala. Pero kabalo mo magbasa. Dili. Kabalo mo pera. Oo. Okay. Usay, tudlan ko sa akong asawa. Tudlan ko niya buwan, magyapag kwarta, magsulat-sulat. At tinuturoan ka niya. So nakapag-aral ang asawa mo. Oo. Ang galing. So ano na yung natutunan mo? Kanang ABC. Oh, wow. Oh, good job para sa asawa mo ha. Tinuturoan ka. Magaling yun. Maganda. A, B, C, D hanggang Z. Oo. Tinuturoan ka. 1 plus 1, ganyan. Oo. 1 plus 1. Okay, 1 plus 1. 1 plus 1, 3. Okay, 1 plus 1 is equals to 2. Kung meron akong isa, pinagsama ko yung isa, pag pinag-combine natin, equals to 2. Diba? Okay. Kaya importante yung edukasyon. 2 plus 2? Oh, alam niya 4. Oh, paturo ko sa asawa mo. Asawa mo, kabalo magbasa, dili. Okay, dito ka na lang magpaturo sa kanya. Ha? Magturuan kayo kung paano nyo mapag-aaralan ang edukasyon kahit nasa sa bahay. Okay? Buntis, ilagay ko ikaw, madali ka na lang din mabubuntis. Sana plano ninyong wag ka muna mag-anak. Ingnan ko sa akong asawa na gusto pa daw unta siya ma-kuhan ka na gusto daw siya unta mag-paskulahan ko na. Ingnan ako na wala man ko pang balik sa pagkaon. Hindi na lang ko magkadayon. Binangan ko mag-outdoor. Outdoor ko unta niya na. Gusto ka ng asawa mo na pag-aralin. Pero ayaw mo mag-enroll kasi wala kang babaunin o kakainin, ganyan. Okay. Anong grade? Grade 1, no? Hindi pa nakapag-grade Hindi pa ito Sundin mo yung asawa mo. Tama yun. Tiis lang. Ha? Anong kamot ang imong bana? Para may pangkaon ka. Okay lang kamotik pagkain. Ikaw din, Day. Kasabuntis na itong batang ito. Kanya dito kayo natutulog. Dini ka. Tapos sila dito. Baka magkakapalit ng asawa ha. Ang babataan niyo pa. Ha? Parehas tayo ng kwintas. Tinan mo yan sa'yo. Saan galing yan? Kuhan ka nang ibuhat na mo. Sila ang gumawa. Kayong gumawa? Oh. Maganda. Maganda? Ako nun ba? Hala! Kunin ko daw. Hindi ko yung tatanggihan. Promise. Dili daw niya dilian. Ibigay mo sa akin? Oh my God. Sige, akin na. Oh, wow. Hindi ko ito tatanggihan, Day. Kasi protection namin ito eh. Thank you ah. Okay lang? Okay lang. Wow. Sige, kunin na natin. Okay. Ang bagay sa'yo eh. Oh, bagay daw sa akin. Ay, naku mga bata. Okay. Bibigyan ko kayo nito. Galing to kay Tita PB Angels. So, dahil mga bata pa kayo, kailangan yung mag-asawang
magsikap ang inyong mga asawa. So, hatiin lang natin kasi marami pa tayong bibigyan. Ha? Kukunin mo yung 1,000. 1,000. Kunin mo yung 1,000. Kunin mo yung 1,000 para sa iyong panganak. Ha? O para sa iyong mga... Kasi mahirap eh. Okay, mamaya, may pangbuntis tayo doon ng mga package. Pupunta kayo doon para kayo ay mabigyan namin ng mga damit doon, ha? Next, okay. Tig 500 pa ulit kayo. Galing ulit kay Tita PB Angels. Tig 2.5 kayo, ha? Ayan. Yung iba nito, ipamimigay natin sa mga mga Mag-anak. Parente. parente, Silingan. bahay. Para hindi naman sila sa amin. Okay. Paano ang tulog ninyo ulit? Asan ang mga damit? Okay. So, di ka natutulog? Dito. Okay. Mga bata, dito din sila natutulog. Okay. Kasi mga bago pa lang silang nakapag-asawa, nandito lang sila sa bahay. So ang ginagawa lang nila ay antay ng kanilang asawa. Pagdating, may pagkain na kayo. Wala pa. Sharing din kayo. Bahin-bahin. Bahin-bahin kayo. Bahin. Pag magluto na dito sa kaldero, bahin na mo. Diba ka kami. Nakataganpod na namin na pag walang kuhan pagkaon. Pag walang pagkain ng inyong mama, bibigyan pa. Alam mo, ang galing nitong bata na to eh. Marunong na siyang magtagalog. Naintindihan niya yung sinasabi ko magamat hindi niya ma-isolte. Tsaka yung Bisaya niya, naiintindihan ko. Mas madali kong naiintindihan kasi nakakapanood siya ng TV. Okay, sino kilala mong artista? Sino kilala mong artista? Hindi naman ako mag-ano si Cardo, si Rudy. Good na rin tanan ako tumuban kay wala naman good ko nagtanong TV. Okay. Saan kayo? Saan ka pala? O, saan ka nakakapanood? Sa kwan dito sa internet. Sa internet. Magsulod ko magtanaw ko kang mga bata mag-internet. Aking kinuon. Ikaw man kayo na naman dito sa internet. Kilala mo ko. Magtanaw ko sa inyo na ikaw ang tigtabang mo na kanang sa para sa aming tribo. Madto ka sa mga bundok. Ikaw ang nakita ko katong nailanpod na ko tingin na si Mylene. Nailan ako siya kay gwapa na. Ito yung kinukwento ko sa'yo kanina. Nakita na ko sa internet. Ikaw man akong ginatanood ko doon ako sa internet. Sabi ko na gusto na ako na makita ko sa personal ito. Sabi ko, sinabihan ko yung sarili ko. Dapat na pumunta siya dito sa amin. Ngayon, pasalamat ako sa Ginoo na nakapunta ka dito sa amin. Gusto ako. Naiyak ako. Dininig ng Diyos yung panalangin. Kasi palagi kita pinalood sa doon sa internet na ikaw at magtulong ng mga ganitong tribo, yung ganitong mga bahay. Yung pinapanood ko, sinabi ko na dapat na makapunta dito sa amin dito kasi may bait-bait na tao. Sinabi ko sa sarili ko, palagi ako masaya kasi tinitingin ko yung mga yung bigyan mo ng pera na malaki, tapos yung mga tanda, sabi ko na dapat na dito siya sa amin. Sinabi ko sa sarili ko na nagpasalamat ako sa Ginoo na nakapunta ka na dito kasi meron nakabigay ko sa amin pera.
pagkain. Nagpasalamat ko sa Ginoo. Ang galing naman itong bata na to. Ang talino mo eh. Kailan hindi ka na nakapag-aral? Sayang. Natas ako sa kwento niya. Pero nyo sa internet at sa TV lang niya tayo pinapanood. Kaya ako naluha eh. Kasi, napapanood niya na ako. Kilala niya na ako. Yung kinukwento ko sa kanya, nakikinig lang siya. Yung pala napanood na niya. Kailan niya na si Maylene. Maganda daw. Alam niya na yung kinukwento. Siya yun eh. Oo. Oh, sayang. But anyway, Sinabi ko na yung wala pa ako nga sa dapat nga ganito ako para matulungan din ako mag-aral. Matulungan pag mataas yung pangarap ko. Sinabi ko ngayon na hindi na kasi meron ako dito. Hinihintay kita pag pumunta ka dito. Mag-ano ako ng Ginoo, tulungan ako ng makalasinsa dito para matulungan ako. Tapos nakikita na kita. Yun, kaya din ako kasi nakikita kita. halika na, hagda kita. Dali. Nakita mo na. Hindi ko akalain na matagal niya na pala akong kilala. Matagal niya na akong sinusubaybayan sa internet. At ang aking kinukwento sa kanya na si Maylene ay kilalang kilala niya na. At gusto niya na sana ay matulungan ko rin sila. Tulad ng nangyari kay Maylene upang matupad ang kanyang mga pangarap. Subalit hindi na mangyayari yun dahil nakapag-asawa na daw siya ng maaga. Pero masaya pa rin daw siya dahil ang dasal niya na makarating ako sa lugar nila ay natupad. At ngayon ay personal ko na siyang nakakausap. Kaya gano'n na lamang ang kaligayahan ng batang si Sharon. Pag wala kaming pera, ikuhan ko na lang yung 5 para dugay mahurot ang 5 akong time sa internet. Kaya ikaw na akong ginapanood. 5. Yung Yung hulog-hulog. 5. Sisave niya yung 5. Para pag mapanood, iuhulog niya yun sa internet. Okay, may cellphone ka. Saan ka nakakapanood? Sa sa internet akong dito sa internet dito Kapalong. langan. Kayo sa langan. Piswipe. Yung may mga Siguro internet. may internet, pero ang layo. Bagtas mo. Oo, sa manabay ko. Kung sa di mo kasi. Yung may tulay sis. Yung Oo. malaking tulay. Layo na na. Malayo. Okay, para lang daw po niya tayo mapanood. Okay. Sige. Dahil pinabilib mo ako. Okay? Dahil mayroong napakagandang loob ka at ako ay talagang humanga sa'yo kahit na nangyari yan. Ano yung pangarap mo? Pangarap ko. Gusto nito ko magkuhan. Sana makatabad sa ko mama. Gusto ko din naka-eskwela kaya wala pa ako naka-eskwela. Okay. Gusto mong makapag-eskwela ka? Okay, sige. May nanonood sa aming sponsor ngayon. Okay. Kinagarantiya ko sa iyo, babalikan kita. At sa pagbabalik ko, may good news ako para sa iyo. May good news ako para sa iyo. Okay? Para magkaroon ka ngayon ng lakas, inspirasyon. Dahil inspirasyon mo si Maylene. Dahil palagi mo akong napapanood. Pagbalik ko, may good news ako para sa iyo. Ha? Okay tayo. Okay, sige. At ikaw naman, ingatan mo ang iyong baby. Ha? Napakabata niyo pa. Ha? Pangarap, unahin ang pangarap para sa mga anak. Okay? Hindi ko na itanong kung ano ang pangalan nila. Anong pangalan mo? Si Sharon. Si Sharon. Napakagandang pangalan. Jen rin. Okay, Sharon.
bituing walang ningning. Diba? Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Kilala mo si Sharon? Sharon Cuneta? Oh, siya yung kumanta ng bituing walang ningning. Oh. Okay, sige. Mga kababayan, babalikan natin si Sharon. At tulad ng pangako ko, yung good news, abangan mo kung ano ang good news ko para sa iyo. Okay? Dahil gusto niya pong mag-aral, sige. Marami pong salamat mga kababayan. Alam nyo, talagang dinala yung pag-pray niya, talagang sana yung marating kami, yung mga ganun. So, hindi nagkamali narating. At yung plano ko lang ay naghahatag ako ng tig 500 kada houses. So, talagang yung panalangin mo ay dininig ng Diyos. Nakarating ako dito. Okay? Sige, yan ka lang ha. Pupuntahan na muna namin itong mga bahay-bahay dahil hindi pa kami tapos mamigay ng tulong para sa kanila. Para kahit paano ay makapagbigay din kami ng tulong sa mga kapitbahay niyo. Okay? Sige. Salamat po. Thank you, Sharon. Thank you. Katsa mo. O, ito para sa inyo. O, 500 ha. Okay? Ikaw yung nanay ni Sharon. Okay. Ay, kimarites lang ako dito. Bakit maaga mong pinag-asawa si Sharon? Anong sayo daw ni Mugi Paminyo si Sharon? Si Kandidang buot-buot ni Minyo. Sila na? Ah. Si Sharon na ang gusto. Okay, si Sharon na ang gusto kasi para hindi daw mahirapan kayo. Suwara na po oran lang. O, daghan man ang imuang ano. Tama na yan ha. Tama na unom na. Tama na, may goiter ka pa. Oh? Goiter yan. O, daghan ang imuang anak. Tama na ha. O, sige. Bye-bye. Punta na kami din eh. Ang nanay ni Sharon. Asan pa tayo? Dato. Ano ba? Dato? Tatlong pamilya yan dyan. Tatlo. Sige. Balikan na lang natin kasi pag ano naman tayo. Mamaya na. Tatlong pamilya daw yun. Pinatira lang din sila dyan. Ganda no? Matagdagan na naman po ang aking koleksyon. Halika doon. Kaya dito ba? Anida mo dire. Dito sa taas. Dili ko. Pinakadato po dito sa sitio nila. Tatlong pamilya po nandyan. Ibigay mo po yung tatlong pamilya. 1, 2, tigpa 500. Para sa ito dato. 1,000. Okay, sige po. Salamat sa pagpapatuloy niyo po sa amin. At yung mga bahay-bahay, pwede na umakyat sa taas kasi nandun yung package, yung mga damit para maibigay na namin. Ha? Okay. Kanina lang hindi namin pinaakyat muna para hindi magkagulo yung mga tao. Okay? Sige po dato. Thank you ha. Sige. Okay, akat tayo. Akat lang po muna kami ha. Sige, akat tayo ulit sa taas. Pamibigay na natin yung mga damit.
and tender.